Sinasabi nila, may kakaibang biyaya ang mga batang pinalaki nga kanilang lolo at lola. Isang uri nga pagmamahal na mas malalim pa raw sa balon at mas matatak kaysa sa anumang pader. Siguro nga ay totoo iyon. Dahil sa kabilang lahat, iyon ang naramdaman ko sa pag-aruga ni na Lolo Cadyo at Lola Elena sa akin. Ako si Leo, isang bagitong albularyo, na laging nakasunod sa anino ng dalawa sa pinakamahusay na manggagamot na nakilala ng maraming baryo. Ang aming paglalakbay ngayon ay patungo sa San Lazaro, isang malayong nayon na dating kilala sa tamis ng kanilang nga mangga. Ngunit ngayon ay nababalot ng takot dahil sa isang misteryosong sakit na unti-unting kumikitil sa buhay ng mga tagaroon. Habang binabaktas namin ang isang makitit na pilapil sa gitna ng malawak na bukirin, nagsimulang kumanta si Lolo Cadyo. Ang kanyang boses, bagamat sintunado, ay punong sigla. Bawat tibok ay may kulay at buhay, sabi niya. Ngunit agad itong pinutol ni Lola Elena. Diyos ko, Cadyo, itigil mo na iyang pakanta mo na parang kinakalawang na trumpeta. Ang init na nga ng panahon, dinadagdagan mo pa. Baka isipin ng langit ay nananawagan ka ng ulan. At malunod pa tayo rito. Ngumisilang si Lolo at inakbayan ako. Hayaan mo na iyang lola mo, apo. Nainggit lang iyan dahil hindi na niya kayang abutin ang manota. Alam mo naman, ang pag-ibig, parang kanta, kahit luma na. Kapag inawit ng puso, laging bago sa pandinig. Sumingit ako. Tama po si Lolo. Team song niyo po iyan. Hindi ba? Inis na umarap sa akin si Lola Elena. Manahimik ka, Leo. Manang-mana ka sa lolo mong may tililing. Anong team song? Matagal ko nang isinumpa ang kantang iyan. Ngunit sa kabilangang kanilang bangayan, maibang bagay na bumabagabag sa akin. Habang papalapit kami sa San Lazaro, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Walang huning ang kuliglik, at ang maibon na dati nagliliparan ay tila nakmamadaling lumayo sa direksyon ng baryo. Maging si Lola Elena, na kanina'y naktataray, ay biglang tumahimik. Ang kanyang mamata ay seryosong pinakmamasdan ang paligid. Ang kanyang noo ay nakakunot na tila may nababasa siyang babala sa hangin. Ramdam ko ang pagbabago sa kanyang aura, isang bigat na hindi ko karaniwang nararamdaman. May kung anong panganib ang naghihintay sa amin sa San Lazaro, isang panganib na mas malalim at mas madilim kaysa sa sakit na aming sadya. At sa puso ko, nagsimulang tumubo ang isang butil ng takot, isang malamig na pangamba na ang misyon na ito ay hindi magiging katulad ng iba. Tumaha kami sa isang makipot na daanan na napapaligiran ng matataas na talahib. Ang huling bahagi ng aming paglalakbay bago marating ang sentro ng San Lazaro. Ang katahimikan na bumalot sa amin kanina ay lalong naging mabigat, halos nakakabingi. Binasak ni Lola Elena ang katahimikan. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Cadyo, itigil mo na muna ang mabiro. Maging alerto ka. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Saglit na nawala ang ngiti sa labi ni Lolo Cadyo at pinalitan itong seryosong tingin. Huwag kang mag-alala, Elena. Kasama mo ako. At kasama natin ang apo nating si Leo. Anuman ang ating harapin, makakasama tayo. Subalit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na kaluskos mula sa matalahib ang nagpatigil sa aming lahat. Mula sa halamanan, isang dambuhalang figurang lalaki ang biglang lumitaw, humarang sa aming daraanan. Siya ay matangkat at malapat ang katawan. Ang kanyang mabraso ay tila matroso sa laki, at ang kanyang balat ay suno sa araw. Ngunit ang pinakanakakuha ng aming pansin ay ang kanyang nga mata. Nag-alap ito sa isang uringang galit na tila matagal ng kinikimkim, isang put na hindi para sa amin, kundi sa kung anong kinakatawan namin sa kanyang paningin. Itinuro niya ang kanyang daliri sa amin, nanginginig sa tinding nga emosyon. Magakampo ng kadiliman, ang sigaw niya, ang kanyang boses ay malalim at umalingawa sa katahimikan. Akala ninyo ay malilin lang ninyo ang lahat sa inyong pakukunwari, ngunit hindi ako. Nakikita ko ang tunay ninyong anyo, ang bahong inyong makaluluwa. Naguguluhan at bilang pagprotekta sa aking malola humakbang ako pasulong. Sino ka ba? Anong pinagsasasabi mo? Kami ay mamanggagamot. Naparito kami upang tumulong. Isang tawang mapakla ang kumawala sa lalaki. Manggagamot o mamangkukulam na nakanyong tupa? Huwag niyo akong lokohin.
Sa isang iglap, sumugot siya. Ang kanyang bilis ay hindi tukma sa kanyang laki. Agad akong nahanda, ginamit ang maaral ni Lolo sa akin sa pakikipaglaban. Sinalubong ko ang kanyang suntok ng aking braso, ngunit ang lakas ng pagtama ay parang sampang ng isang higante. Tumilapon ako at bumaksak sa lupa. Ang aking buong braso ay agad na nangalay. Bago pa siya makalapit sa akin, si Lola Elena ay mabilis na bumikas ng isang orasyon. Santuum Christum, Oremus, Protogenitus et Salvum Fac. Ang kanyang tinig ay matalas at punong kapangyarihan. Inihagis niya ang isang dakot ng pinulbos na asin at bawang na hinaluan ng pinatuyong sagradong dahon. Umasim ang hangin nang tumama ito sa balat ng lalaki. Umusok ito na tila napasong laman at tumungol siya sa sakit. Ngunit sa halip na umatras, lalo pa siyang nagalit. Ang kanyang mga mata ay lalong namula. Madasal ng huwat, hindi iyan tatalab sa akin. Si Lolo Cadio naman ay inilabas ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Nang sinukuan at iginuhit ito sa hangin, bumubuo ng hindi nakikitang harang sa pagitan namin. Sumuntok ang lalaki sa hangin at isang tunok na parang nababasak na salamin ang narinig namin. Nakaroon ng galamat ang harang na ginawa ni Lolo. Napakalakas niya! Bulong ni Lolo! Bakas ang pakabigla sa kanyang mukha. Hindi siya isang ordinaryong tao. Muling sumuntok ang lalaki at sa pagkakataong ito, tuluyan nang nabasak ang harang. Muli siyang sumugot, ngunit ang kanyang target ay hindi na ako o ang aking nga lola, kundi si Leo. Dinakma niya ako sa kwelyo at itinaas na parang isang basahan. Ang kanyang hininga ay amoy, lupa at galit. Dito ka magwawakas? Biningang kasamaan. Ang bulong niya sa aking muka. Nakita ko ang desperasyon sa mga mata ni na Lolo at Lola. Sinubukan nilang lumapit ngunit isang malakas na tulak lang mula sa malayan niyang kamay ay nakpatumba sa kanila. Habang inihahanda ng lalaki ang kanyang kamao para sa isang suntok na tiyak na wawasak sa aking bungo, ang kanyang kanang paa ay humakbang paatras at tumapak sa isang hindi nakikitang linya sa lupa ang hangganan ng San Lazaro. Sa sandaling iyon, napasigaw siya sa sakit. Binitiwan niya ako at napaluhod. Hawak ang kanyang ulo na tila may sumasaksak sa loop nito. Tumingin siya sa lupa, pagkatapos ay sa amin. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkatakot at pagtataka. Dahan-dahan siyang umatras, palayos sa hangganan. Anong mahika ito? Tanong niya, nanginginig. Itinuro niya kami. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Nakapasok na pala kayo? Pumasok kayo sa lunggang ng demonyo? Hindi ninyo alam kung anong nilalang ang naghihintay sa inyo diyan. Lalapay nila kayo ng buo hanggang sa huling hiblang ng inyong pagkatao. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Tandaan mo ito, bata, hindi pa tayo tapos. Babalikan kita at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Pakasabi nun, mabilis siyang tumalikot at naglaho sa matataas na talahib. Iniwan kaming tatlo na hingal, takot, at puno nga katanungan. Tinulungan ako ni na Lolo na makatayo. Si Lola Elena ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Sinabi ko na nga ba, Cadio, may sumpa ang lugar na ito. Ang lalaking iyon, hindi siya ang ating kalaban. Isa lamang siyang babala. Ang ating haharapin ay higit pa sa ating inaasahan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang aming paglalakbay, walang biro na lumabas sa bibig ni Lolo Cadio. Ang kanyang muha ay seryoso at ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Mag-ingat tayo, apo. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sinalubong kami sa bungat ng baryong kapitan, isang payat na lalaki na may pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Iginiya niya kami sa isang malaking bahay na gawa sa kahoy, ang pinakamalaking bahay sa buong San Lazaro. Mula sa labas, ito ay mukhang matatak, ngunit sa loob, ang hangin ay malamig at mabigat. May amoy ng lumot at kalungkutan. Pagkatapos kaming iwan ng kapitan, isinara ang malaking pinto sa aming likuran. At ang tunok nito ay tila isang pakakulong. Dumungaw ako sa bintana at pinanot ang pagabanga anino sa paglubog nga araw. Pakiramdam ko, mula sa dilim ng bawat sulok ng baryo, may libu-libong mamata ang nakamasit, naghihintay, at nagugutom. Dito, sa San Lazaro, kami ang ngadayo. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko
na kami ang matupang kusang pumasok sa lunggang malobo. Kinabukasan, hindi sinangang pakasaang sumalubong sa amin, kundi isang tanawin na nagpatindig ng aming nga balahibo mula sa bintana ng malaking bahay. Natanaw namin ang plaza ng San Lazaro. Isang mahabang linya nga tawang nakapila na. Paikot na tila isang ahas na nakabang sa kanyang biktima. Ang mas nakapangingilabot ay ang kanilang katahimikan. Walang nakusap, walang umiyak na sanggol, walang reklamong maririnig. Tanging ang paminsan-minsang pag-ubo at ang mahinang pag-inda ang maririnig. Ngunit karamihan sa kanila ay nakatayo lamang. Ang kanilang nga muka ay blanko at ang kanilang nga mata ay walang buhay. Nakatitik sa aming pintuan na tila ito ang huling kanlungan sa mundo. Pumasok ang unang 3 pasyente. Isang ina na may kargang sanggol na hindi tumitigil sa pag-iyak. Ngunit ang balat ay nanlalamig na tila yelo. Isang matandang babae na nakatingin sa kawalan, bumubulong tungkol sa mga aninong, humahabol sa kanya kahit sa sikat ng araw. At isang binatang magsasaka, na dating malakas ang pangangatawan ngunit ngayon ay butot balat na, nagre-reklamong may gumagapang daw sa ilalim ng kanyang balat. Agad na kumilos si Lola Elena. Hindi niya kailangan ng maraming tanong. Ang kanyang nga pandama ay tila mas matalas kaysa sa sinuman. Inamoy niya ang hangin sa paligid ng bawat pasyente, tinitigan ang kanilang nga mata, at ipinatong ang kanyang palat sa kanilang nganu. Pagkatapos ng ilang sandali, umiling siya, ang kanyang muha ay puno ng pag-alala. Kadyo, Leo, hindi ito gawa ng mikrobyo o anumang karaniwang sakit, deklara niya. Ang kanyang boses ay seryoso, ito ay lason sa kaluluwa. Ang kanilang espiritu ay unti-unting hinihigop. Lahat sila ay biktima ng isang napakalakas at isang uri ng barang. Ang pinakamatinding kaso sa umagang iyon ay si Mang Isko, isang magsasaka na nasa katanghaliang gulang. Kinailangan siyang kalatkarin ng kanyang asawa at 2 anak papasok sa bahay. Nagwawala siya, kinakalmot ang sariling tiyan at sumisigaw tungkol sa libu-libong insekto na kumakain sa kanyang ngalamang loop. Ang kanyang nga mata ay halos puti na sa pagkakadilat. Dito, nagsimula ang isang masalimuot na ritual. Leo, ang palanggana na may tubig mula sa 7 ilog, utos ni Lola Elena. Mabilis kong inabot iyon. Maingat niyang sinindihan ang isang itim na kandila na may manakaukit na dasal at tinunaw ang pakit nito sa ibabaw ng palanggana. Habang pumapatak ang pakit sa tubig, ito ay namumuo. At sa aming pakamangha, ang nabuong hugis ay isang kumpol ng alupihan, nakakawak-kawak at tila buhay. Isang mambabarang na gumagamit ng mga insekto at sentipido, sabi ni Lola Elena. Ang kanyang tinik ay malamig. Kailangan nating alisin ang ugat ng sumpa. Si Lolo Kadyo ang pumalit. Habang bumubulong siya nga kontra orasyon, dinigdik niya ang isang halo nga ugat ng makabuhay, dahon ng tagiwakay, at balat ng puno ng langka sa isang lusong. Leo, ihanda mo ang isang mangkok ng tubig ulan na hinaluan ng sukang iloko, sabi niya sa akin. Ang aking makamay ay nanginginig habang isinasalin ko ang ngasangkap. Ang sigaw ni Mang Isko ay tumatago sa aking ngatainga. At sa aking pakmamadali, aksidente kong natabik ang boteng suka. Natapon ang kalahati nito. Sa pag-alala, mabilis kong dinakdagan ng mas maraming tubig ulan para mapantayan ang nawala. Leo! Ang matalas na sigaw ni Lola Elena ay tila isang latigo. Ano ka ba naman, bata ka? Balanse ang kailangan sa panggagamot, hindi dami. Ang sobrang tubig ay magpapalakas sa enerhiyang sumpa. Inutil! Ang kanyang masalita ay tumusok sa akin. At pakiramdam ko ay lalo akong nanghina. Nangipahit ni Lolo Kadyo ang pinahalong nga halamang gamot sa tiyan ni Mang Isko, lalong lumakas ang sigaw ng magsasaka. Isang itim at malakit na likido ang nagsimulang, lumabas mula sa kanyang mabalat sa halip na ang inaasahan naming mga insekto. Ang hangin sa silit ay bumigat at ang mailaw na dagas ay nagsimulang kumurap-kurap, ngunit si Lolo Kadyo ay nanatiling kalmado. Mabilis siyang kumuha ang isang kurot ng banal na abo mula sa kanyang bulsa at inihalo ito sa gamot habang bumubulong ng mas malakas na orasyon. Tumingin siya sa akin, hindi may galit, kundi may pangunawa. Huminahon ka, apo? Sa ating larangan, ang takot ang pinakamatindi nating kawe. Matuto ka sa iyong pagkakamali, ngunit huwag mong hayaang kainin ka nito. Ang kanyang masalita ay nagbigay sa akin ng lakas. Mabilis kong inihanda muli ang solusyon.
Sa pagkakataong ito ay may tamang sukat na. Sa pagpapatuloy ng ritual, nagsimulang sumuka si Mang Isko. Ngunit hindi mga insekto ang lumabas, kundi mga itim na linta na nagkikisay-kisay. Sa sandaling tumama ang mga ito sa sahi na binasbasan ni Lola ng bagong solusyon, natunaw sila at naging itim na uso na may masangsang na amoy. Bumaksak si Mang Isko sa sahig, pagod na pagod, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang kanyang pahinga ay payapa na. Ang kaso ni Mang Isko ay simula pa lamang. Sunod-sunod, ang nga pasyente na may iba't ibang uri ng sumpa, may isang babaeng ang buhok, ay nalalagas at napapalitan ng mauot, may isang lalaking ang anino ay humihiwalay sa kanyang katawan at tinatakot siya. Walang tigil ang aming pagtatrabaho. Ang aming lakas ay unti-unting naubos. Ang magkamay ni Lolo Cadyo ay nagsisimula ng manginig sa pagod. Ang boses ni Lola Elena ay paos na sa walang tigil na pagdarasal. At ang aking buong katawan ay nananakit, hindi lang sa pisikal na pagod, kundi pati na rin sa bigat ng mamadidilim na enerhiyang aming nilalabanan. Sa isang maikling sandaling ang pahinga, habang uminom kami ng tubig, ang aking nga mata ay napadako sa dulong plaza, malapit sa isang malaking puno ng akasya. Doon, nakita ko sila. Isang maliit na grupo ng lalaki at babae, nakatayo at nakahiwalay sa pila. Hindi sila mukhang may sakit. Sa katunayan, sila ay mukhang malulusok at malalakas. Ngunit ang paraan ng kanilang pagmamasid ay nakdulot ng kilabot sa akin. Ang kanilang mga mata ay matatalim, puno ng isang malamig na kuryosidad, walang bahit ng awa o pag-alala para sa kanilang makababaryo. Tila pinapanot nila ang isang palabas. Itinuro ko sila kay Lolo Cadyo. Sino po si Lolo? Bakit hindi sila nakapila? Tumingin si Lolo sa direksyon nila at sa isang saglit, nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha, ngunit mabilis niya itong itinago. Hayaan mo sila, Apo. Marahil ay makamag-anak lamang na nag-alala. Mag-focus tayo sa manangalangailangan ating tulong. Ngunit alam ko, sa paraan ng kanyang pagsasalita, na mayroon siyang hindi sinasabi. Lumubok ang araw, at ang mga anino sa San Lazaro ay tila mas maitim at mas mahaba kaysa sa karaniwan. Kinailangan na naming itigil ang panggagamot para sa araw na iyon. Isinara namin ang pinto at ang tunong ng kolektibong pagkadismaya mula sa mga taong naiwan sa pila ay isang mabigat na pasanin sa aming mapuso. Pagod na pagod kaming tatlo. Bumaksak ako sa isang silya. Ang aking isip ay paulit-ulit na ipinapalabas ang manakakatakot na eksenang araw na iyon at ang imahe nga tahimik na tagamasid sa ilalim ng puno. Ang sakit ngang San Lazaro ay hindi isang simpleng salot. Ito ay isang buhay at humihinggang kasamaan. At sa pagtatapos ng unang araw, naramdaman namin na hindi kami ang manggagamot na dumating para magligtas, kundi mabilanggo na nakakulong sa isang lugar kung saan ang bawat anino ay may ngipin. Ang ikalawang araw ay nagdala ng mas mabigat na pasanin. Tila mas sumaba pa ang pilangang mamay sakit at ang hangin sa loob ng bahay ay puspos na nga amoy ng pinakuluang nga ugat, sinusunog na kamangyan, at ang hindi may paliwanag na halimuyak ng espiritual na pagkabulok. Ang pagod mula sa nakaraang araw ay hindi pa nawawala sa aming mga katawan. Sa kalagitnaan ng umaga, isang babae ang humahangos na pumasok, karga ang kanyang anak na lalaki na tinatayang nasa 7 taong gulang. Ang bata ay maputla at nangingisay sa mga brasong kanyang ina. Ngunit hindi ito ordinaryong panginginig dahil sa laknat. Ang kanyang nga mata ay nakapikit ng mariin. Ang kanyang maliit na katawan ay naninigas at pagkatapos ay biglang nanalambot. Walang laknat, walang ubo. Tanging ang marahas na pangingisay na tila may nakikipagbuno sa loob ng kanyang katawan. Inihiga nila ang bata sa isang papak. Agad na kumilos sina Lolo at Lola. Hawak ni Lolo Cadyo ang noong bata. Bumubulong ng sunod-sunod na orasyon para patatagin ang kaluluwa nito. Laban sa kung anuman ang nananahan sa loob, si Lola Elena naman ay naganda ng isang lumang insensaryo na gawa sa tanso. Naglagay siya ron kamangyan, dinikdik ng ngiping buwaya, at ilang pirasong uling mula sa nasunong na punong kawayan, isang makapangyarihang panaboy sa masasamang espiritu. Ang makapal at maputing usok ay nagsimulang pumuno sa silid,
May dala itong amoy na nakapagpapakalma at kasabay nito'y nakapagpapataas ng balahibo. Leo, ang salamin, utos ni Lola. Ang kanyang boses ay mahigpit. Itapat mo sa bibig ng bata. Huwag kang pipikit. Anuman ang makita mo, kailangan mong maging matatak. Ibuka mo ang iyong pakiramdam at huwag kang magpapadala sa takot. Ginawa ko ang kanyang sinabi. Habang hawak ko ang maliit na bilok na salamin, biglang umarko ang likot ng bata. Ang kanyang bibig ay bumuka sa isang tahimik na sigaw. At mula roon, isang buhay na kuliglik ang gumapang palabas. Ang ngapaan nito ay kumikislot. Sinundan pa ito ang isa. At isa pa, ang inangang bata ay napasigaw sa takot at napatakip ng bibig. Sa sandaling iyon, habang ang aking buong atensyon ay nakatuon sa bata, naramdaman ko ito. Isang malamig at matalim na presensya ang tila tumagos mula sa labas ng bahay. Mas malakas ito kaysa sa naramdaman ko kahapon. Pakiramdam ko ay may dalawang pares ng mga mata na nakatutok sa amin. Bumabutas sa mga dingding na kahoy. Pinapanot ang bawat galaw namin. Ito ay isang pakiramdam na mapanila. Tulad ng malobong nakmamasid sa isang kawan ng tupa, naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Sumulip ako sa bintana. At doon, sa ilaling malawak na lilim ng isang dambu halang punong balete sa gilid ng plaza, nakita ko sila. Isang lalaki at isang babae, nakatayo na tila mga estatwa. Ang kanilang madamit ay simple, tulad ng ibang matagabaryo, ngunit may kakaiba sa kanilang tindig. Masyado silang tahimik, masyadong hindi gumagalaw. Ang kanilang nga mukha ay hindi ko maaninak ng malinaw, ngunit ramdam ko ang kanilang nga titik na nakapako sa aming bahay. Isang may ng amoy, parang pinagalong sariwang dugo at basang lupa. Ang tila humangin papasok sa bintana at kinilabutan ako. Aswang. Iyan? Ang salitang pumasok sa aking isip. Lola, may tao sa labas? Nagsimula ako, ngunit isang matalim na tingin mula kay Lola Elena ang nagpatigil sa akin. Ang kanyang nga mata, nakaraniwang puno ang init, ay ngayon ay malamig at nagbababala. Hindi siya nagsalita, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang isang sampal. Manahimik ka. Huwag mo silang pansinin. Huwag mong ipakita na alam mo. Si Lolo Cadio, na nakapikit habang nagdarasal, ay hindi gumalaw. Ngunit nakita ko ang pag-ikting ng isang ugat sa kanyang panga. Alam niya, pareho nilang alam ang tungkol sa manak mamasit. At pareho nilang inililihim ito sa akin. Mas tumindi ang ritual. Ang bata ay nagsimulang magsalita, ngunit hindi ito ang kanyang boses. Isang tunok na tila pinahalong sitsit, namga insekto at isang mahinang iya ang lumabas sa kanyang bibig. Idiniin ni Lolo Cadio ang isang medalyon ni San Benito sa dibdib ng bata. Isang huling, marahas na pangingisay ang yumani sa bata, at pagkatapos ay bumaksa ito sa papa, humihinga ng malalim at payapa. Ang makuliglik na nakakalat sa sahig ay biglang naging abo at tinangaying hangin. Tagumpay ang ritual, ngunit ang pagod na idinulot nito sa amin ay hindi masukat. Ang inang bata, isang dalagang biyuda na may magandang mukha, ay napahagulgol sa pasasalamat. Niyakap niya si Lola Elena ng mahigpit. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lolo Cadio. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Naku, Lolo Cadio, maraming salamat po. Ang buhay nga nako, utang ko sa inyo habang buhay. Sa tindi nga niyang emosyon, yumuko siya at mabilis na hinalikan ang pisnging aking lolo. Si Lola Elena, naabala sa pagpupunas ng pawis sa kanyang noo, ay natigilan. Ang kanyang mamata ay kumitit at ang hangin sa paligid niya ay tila biglang lumamig. Habang paalis na ang mag-ina, dumaan si Lola sa tabi ni Lolo at bumulong. Sapat lang ang lakas para marinig naming dalawa. Aba, kahanga-hanga. Ang isang pa ay nasa hukay na, pero ang bango ay umaabot pa sa mailong nga biyuda. Nakaroon pa ngang libreng halik. Namula ang muka ni Lolo Cadio. Elena naman, ano ka ba? Iyon ay pasasalamat lamang. Uwa mong bigyan ng malisya. Anong walang malisya? Sagot ni Lola. Ang kanyang boses ay tumataas na. Nakita ng dalawang mata ko. Cadio, ang pagngiti mo, abot hanggang tengah. Ang paghawak niya sa kamay mo, halos ayaw mo nang bitawan. Ano iyon? Pasasalamat o bayad sa serbisyo? Pumagit na ako. La,
Lo, tama na po iyan. Marami pa po tayong pasyente. Pagod lang po tayo kaya mainit ang ulo. Tinitigan ni Lola Elena si Lolo Kadyo ng masama. Magtutuwas tayo mamaya, Kadyo. Kapag tayong dalawa na lang, alamin ko kung anong pabango ang ginagamit mo at tila napakabisa. Naputol ang kanilang pagtatalo nang pumasok ang susunod na pasyente. Ang mukha ay larawan ng paghihirap. Ang maikling sandali ng kanilang bangayan ay nawala at bumalik kami sa malagim na katotohanan ng aming misyon. Habang inaabutan kong tubig ang bagong pasyente, ang isip ko ay nasa labas. Iniisip ko ang batang naksuka nga kuliglig, ang presensya ngang maaswang sa ilalim ng puno ng balete, at ang nag-alap na tensyon sa pagitan ng dalawang taong pinakamahalaga sa akin. Naksimula kong maunawaan na ang sakit ng San Lazaro ay isang sintomas lamang, isang manifestasyon ng isang mas malaki at mas madilim na kanser na kumakalat sa buong baryo, at ang mga lihim na itinatago ni na Lolo at Lola ay bahagi nito. Natapos ang ikalawang araw ang panggagamot na tila mas masahol pa sa una. Ang bigat sa loob ng bahay ay halos pwede mo nang hiwain sa kapal. Sina Lolo Kadyo at Lola Elena ay parehong nakaupo sa mga silyang yantok, tahimik na nakpapahinga. Ang kanilang nga muka ay ukit sa pagod. Pakiramdam ko ay masusufokate. Ako sa hangin na puno ngang sakit at lihim. Lola, lalabas lang po ako saglit. Hihinga lang pong sariwang hangin pa, alam ko. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa akin ni Lola Elena. Bivak kang lalayo, apo. At maktala ka maproteksyon. Ang mapader na ang bahay na ito ay hindi sapat para itago tayo sa kung anuman ang nasa labas. Tumango ako, isinukbit ang malit na supot na gawa sa katat na lagi kong dala naglalaman ng asin, bawang, at isang maliit na punyal na gawa sa kahoy ng bayabas na binasbasan nila. Sa paglabas ko sa bakuran, ang lamig ng papalubok na araw ay bahagyang nakpagaan sa aking pakiramdam. Ngunit ang ginhawa ay hindi naktagal. Isang matinis at puno ng takot na sigaw ng isang babae ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Nanggaling ito sa direksyon ng sagingan na nasa hangganan ng aming tinutuluyan. Walang pag-alinlangan, ang maaral ni na Lolo at ang aking sariling kaba ay naktulak sa akin. Binalewala ko ang babala ni Lola na umalingaw-ngaw sa aking isip at kumaripas ako ng takbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Ang sagingan ay tila isang ibang mundo. Ang malalapat na dahon ay humaharang sa natitirang sinang nga araw. Lumilikang isang madilim at malagim na lugar. Ang hangin sa loop ay malinsangan at amoy na bubulok na dahon. Ito ay isang labirintong na puno at anino. Sino yan? May tao ba riyan? Sigaw ko. Ngunit ang tanging sumagot ay ang kaluskos ng matuyong dahon sa ilalim ng aking mapaa. Mas lumalim pa ako sa sagingan hanggang sa natakpuan ko sila. Ang lalaki at babay mula sa ilalim ng punong balete. Sa malapitan, ang kanilang pagiging hindi tao ay mas malinaw. Ang kanilang nga braso ay mas mahaba ng ilang pulgada kaysa sa normal. Ang kanilang nga daliri ay may mahahaba at may itim na kuko na tila magalamay. At ang kanilang mga mata, sa dilim ng sagingan, ay may mahinang pulang kislap. Kinakalatkat nila ang isang dalaga. Ang nga paa nito ay kumakalaykay sa lupa. Wala siyang malay. Hoy! Bitiwan ninyo siya! Buong lakas kong sigaf. Sabay silang lumingon. Ang kanilang mangmuka ay nagiba. Naging parang sa isang panikinagalit at umungol sila sa akin. Isang tunaw na hindi galing sa lalamunan ng tao. Pagkatapos ay mabilis silang kumilos. Palayo sa akin, hila-hila pa rin ang babae. Nagsimula ang habulan. Ang kanilang bawat galaw ay maliksi at tila lumulutang. Madali nilang nalalakpasan ang mapuno at ugat. Ako naman ay natatapilok, sumasabit sa mabaging, at hinihingal sa paghahabol. Ang aking puso ay dumadagundong sa takot at determinasyon. Alam kong hindi ko sila kayang talunin sa bilis o lakas. Kailangan kong gamitin ang aking isip. Naalala ko ang sinabi ni Lolo. Ang kalikasan ay kakampi ng manggagamot at ang takot ng kalaban, iyon ang iyong sandata. Dinukot ko mula sa aking supot ang isang malaking butil ng bawang. Kinagat ko ito para lumabas ang katas at ibinato ng buong lakas sa isang puno sa kanilang unahan. Ang matapang na amoy ay kumalat sa hangin. Napahinto sila, napaatras. Ang kanilang nga ilong ay kumukunot sa pandidiri. Ang ilang segundong iyon ay sapat na para makalapit ako. Ang habulan ay nagpatuloy hanggang sa marating namin ang isang maliit na espasyo sa gitna ng sagingan. Dito, ang lalaking aswang ay humarap na sa akin,
Handa nang tapusin ang habulan. Ang babay naman ay abala sa pakayos nga hawa sa walang malay na biktima. Ito na ang pagkakataon ko. Buong tapang kong hinawakan ang aking maliit na punyal na kahoy. Habang sumusugot ang lalaki, hindi ko siya sinalubong ng harapan. Yumuko ako, umikot sa kanyang gilid, at sa kanyang pagdaan ay itinarak ko ang punyal sa kanyang hita. Isang maitim at malakit na likido ang dumaloy mula sa sugat. Umalulong siya sa sakit, isang sigaw na punong pakamuhi, habang ang banal na kahoy ay sinusunok ang kanyang laman. Nang makitang babaeng aswang na nasugatan ang kanyang kasama, binitiwan niya ang dalaga at sumugot sa akin. Ang kanyang kuko ay handa ng laslasin ang aking lalamunan, ngunit handa ako. Sa aking kabilang kamay ay mayroon akong isang dakot ng magaspang na asin na hinaluan kong pinulbos na luya. Bago pa siya makalapit, isinaboy ko ito ng diretso sa kanyang mukha. Napasigaw siya, kinakamot ang sariling nga mata na napuwing sa asin. Ang kanilang kalamangan ay nawala. Sila ay nasugatan, nagulat, at ang kanilang madaling biktima ay naging isang palaban na kaway. Tinitigan ako ang lalaki ng masama, hawak ang kanyang sugatang binti. Hindi pa tayo tapos sa iyo, bata. Ungol niya. Nakatinginan sila, at sa isang iglap, tila natunaw sila sa pinakamadilim na bahagi ng sagingan. Nag-iwan ng masangsang na amoy ng kamatayan. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan. Humihingal, ang aking katawan ay nanginginig pa rin sa adrenaline. Ang katahimikan ng sagingan ay mas nakakatakot ngayon. Napatingin ako sa babaeng nakahandusay sa lupa. Dahan-dahan akong lumapit. Ang aking punyal ay nakaamba pa rin. Lumuhot ako sa kanyang tabi at kinapa ang kanyang pulso. Mahina ngunit tuloy-tuloy. Buhay siya. Hinawi ko ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Sa papadilim na liwanag, doon ko siya unang nakita ng malinaw. Kahit may dumi sa kanyang pisngi, hindi may kakaila ang kanyang ganda. Isang ganda na may halong tapang. Kahit sa kanyang pagkawalan ng malay, tila may isang mabangis na diwa sa kanyang anyo. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit alam kong iniligtas ko siya mula sa isang kahindik-hindik na kapalaran. Ngunit isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Sa isang baryo na puno nga katulad nila, bakit siya ang tinatarget? Ano ang mayroon sa kanya na ikinaiba niya sa lahat? Nakatayo ako sa tabi ng walang malay na dalaga. Ang aking puso ay bumibilis pa rin dahil sa nangyari. Tiningnan ko siya kung may masugat, ngunit bukod sa ilang galos at dumi, tila hindi siya nasaktan. Ang kanyang kaluluwa, gayunpaman, ay tiyak na nayanik. Mula sa aking supot, kinuha ko ang isang malit na dahon ng dapo sa puno, isang halamang kilala sa kakayahang magpakalmang na biglang espiritu. Maingat kong inuya ito hanggang sa maging pinong-pino at dahan-dahang ipinahit sa kanyang noo, habang bumubulong ng isang maikling dasal na itinuro sa akin ni Lola Elena. Sa ngalan ng liwanag na gumagabay, uminahon ka, bumalik ka sa iyong katawan. Sa isang iglap, ang kanyang mata ay bumukas, ngunit hindi ito isang dahan-dahang pagising. Bigla itong dumilat at sa pakakita sa mukhang isang estranghero na nakayuko sa kanya, ang kanyang unang reaksyon ay takot at pagkatake. Itinulak niya ako ng buong lakas at gumapang paatras. Bumangon sa isang posisyon na handang lumaban, tila isang mailap na pusa na corner. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Huwag kang lalapit. Ang sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng tapang. Agad kong itinaas ang aking makamay. Ipinapakitang wala akong masamang balak. Tekamis, kalma lang. Hindi ako ang kalaban mo. Ako ang tumulong sa iyo. Itinuro ko ang punyal na kahoy na nasa lupa. Isa akong manggagamot. Iniligtas kita mula sa dalawang nilalang na kumakalatkat sa iyo. Dahan-dahan, ang galit sa kanyang mamata ay napalitan ng pagkalito. Tumingin siya sa paligid sa madilim na sagingan at tila unti-unting bumabalik ang alaala ng pag-atake. Ang kanyang depensibong tindig ay lumambot. Pasensya na, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Nagulat lang ako. Maraming salamat. Doon ko lamang siya natitigan ng husto. Mayroon siyang kakaibang ganda. Isang uring ganda na hindi mo makikita sa mga karaniwang dalaga. Ang kanyang nga mata ay malalaki at matatalim, at sa kanyang kilos ay may isang likas na kumpiyansa. Ako si Leo, sabi ko. Maya, sagot niya. Taga rito ka ba, Maya?
Bakit kanila tinatarget? Tanong ko. Umiwas siya ng tingin. Oh, taga rito ako. Marahil, napatpat lang ako sa teritoryo nila. Alam mo na, may mapamilya dito na hindi nakakasundo. Mahigpit ang kanilang mahangganan. Ang kanyang paliwanag ay tila may katwiran. Ngunit mayroon sa kanyang tono na nagsasabing hindi iyon ang buong katotohanan. Ngunit bago pa ako makapagtanong muli, sinubukan na niyang tumayo. Medyo nanghihina pa siya kaya inabot ko ang aking kamay para alalayan siya. Nang makdikit ang aming mabalat, isang kuryente ang tila dumaloy sa akin. Ngunit hindi ito ordinaryong kuryente. Sa isang saglit, naramdaman ko muli ang malamig at mapanilang enerhiya na naramdaman ko mula sa mga aswang, ngunit mas mahina, tila isang malayong alala lamang. Agad kong binawi ang aking kamay, naguguluhan. Ano iyon? Imposible. Marahil, ay imahinasyon ko lang. O baka may naiwang enerhiya mula sa mga matake sa kanya. Nagpasalamat muli si Maya at mabilis na naglakad palis. Nawala sa pagitan ng nga puno nga saging na tila sanay na sanay sa kadiliman ng lugar. Naiwan akong nakatayo. Ang aking isip ay puno nga tanong tungkol sa kanya. Pagbalik ko sa bahay, sinalubong ako ng nag-aalalang mukha ni na Lolo Cadyo at Lola Elena. Leo, saan ka ba nanggaling? Halos atakin na ako sa puso sa pag-aalala sa'yo. Bunggad ni Lola. Isinalaysay ko sa kanila ang lahat, mula sa sigaw na narinig ko hanggang sa paglilitas kay Maya. Ang pag-alala sa mukha ni Lola Elena ay napalitan ng galit. Ano? Nakipag-away ka sa mga aswang ng ikaw lang mag-isa. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Leo, hindi ito isang laro. Tumingin siya kay Lolo Cadyo. Ang kanyang mata ay naapoy. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Cadyo? Hindi na natin dapat tinanggap ang misyon na ito. Kailangan na nating tumigil sa panggagamot. Ang apo natin, hindi pa siya handa sa ganitong nga panganib. Sumagot si Lolo Cadyo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Elena, kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan siya magiging handa kung palagi natin siyang itatago sa ating likuran? Bahagi ito ng kanyang pagsasanay. Kailangan niyang matutong tumayo sa sarili niyang nga paa. Pagsasanay? Ito ay pagsusong sa kamatayan. Sigaw ni Lola. Hindi mo ba nakikita? Ibang klase ang manilalang dito. Masyado silang malakas. At si Leo, natigilan siya. Tila may sasabihin pang mas mabigat. Kailangan niyang harapin ang kanyang tadhana. Elena, pagpapatuloy ni Lolo. Ang salitang tadhana ay tila may ibang kahulugan sa kanilang dalawa. Dito na sumabog si Lola Elena. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang galit na bulong na mas nakatakot kaysa sa sigaw. Anong tadhana? Ang kamatayan. Iyon ba ang tadhanang gusto mong harapin niya? Huwag kang makunwari na hindi mo alam. Cadyo, alam mo kung sino ang matunay na naghanap sa kanya. Ang manilalang na matagal na nating iniiwasan. Sa sandaling malaman nilang naririto siya, sa lugar na ito na pugat nila, sa tingin mo ba ay hahayaan nila siyang mabuhay? Ang pagpunta natin dito ay parang kusang paghahatid sa tupa sa lunggang nga lobo. Natigilan ako. Ang kanilang masalita ay tumago sa akin na parang mapatalim. Sino ang matunay na naghahanap sa akin? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Napansin nilang narinig ko ang lahat. Ang kanilang pagtatalo ay biglang natapos. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin sila sa isa't isa at pagkatapos ay sa akin. Sa kanilang mamata, nakita ko ang isang pinalong takot, pagsisisi, at isang lihim na napakabigat dalhin. Naiwan ako sa gitna ng kanilang katahimikan, mas litong-lito kaysa dati. Ang imahe nga magandang mukha ni Maya at ang misteryo sa kanyang pagkatao ay ngayon ay nahaluan ng mas malaki at mas personal na hiwaga, ang misteryo ng aking sariling pagkatao. Lumipas ang isang araw na punong alinlangan. Hindi maalis sa isip ko si Maya ang kanyang tapang, ang misteryo sa kanyang nga mata, at ang kakaibang enerhiya na naramdaman ko sa aming pag-usap. Gumawa akong dahilan na kailangan kong bumili ng ilang halamang gamot sa maliit na palengke ng baryo. Ngunit ang totoo, umaasa akong makita siyang muli. Nakita ko siya sa isang pwesto ng gulay. Namimili. Ang paraan ng kanyang pagtawat sa tindera ay may halong laro at ngiti. Sa sandaling iyon, mukha siyang isang ordinaryong dalaga, malayo sa babaeng, iniligtas ko sa dilim.
Nilakasan ko ang aking loop at nilapitan siya. Maya, tawa ko, lumingon siya. At nang makita niya ako, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Leo, kumusta ka na? Hindi ka na ba hinahabol nga halimaw? Pabiro niyang tanong. Sa ngayon, hindi pa naman. Siguro natakot na sila sa akin? Sagot ko, sinusubukang magpatawa. Nakusap kami. Ang aming kwentuhan ay magaan at puno nga biruan. Nalaman kong mahilig siya sa matatamis. At ako naman ay sa maalat. Ikinuwento ko ang pagkahilig ni Lolo Kadyo sa pakanta. At ikinuwento niya ang hirap mang buhay sa bukit. Sa loob ng ilang minutong iyon, sa gitna ng abalang palengke, nakaramdam akong isang ordinaryong kagalakan. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Ngunit ang kapayapaan ay biglang winasak. Halimaw! Isang malakas na sigaw ang nagpatigil sa lahat. Si Rico, ang lalaking sumalakay sa amin sa talahib, ay biglang lumitaw. Ang kanyang nga mata ay mas nag-apoy kaysa dati. Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Maya. Akala mo may tatago mo ang iyong tunay na anyo sa akin. Nakita ko ang marka sa iyong batok. Isa ka sa kanila. Isa kang demonyo. Bago pa man ako makakilos, sumugot si Rico, hindi gamit ang kamao, kundi isang mahabang itak na kumikinang sa sikat ng araw. Ngunit isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Dalawang lalaking nagubuhat ng sako ng bigas at isang mata ng babaeng nagtitinda ng isda na kanina lang ay mga ordinaryong taga-baryo ay biglang kumilos ng may hindi pangkaraniwang bilis. Hinarangan nila si Rico. Ang kanilang nga mata ay biglang nagbaga na parang nga uling at ang kanilang nga kuko ay humaba at umitim. Sila ay nga aswang at hindi nila pinoprotektahan si Maya. Inaatake nila si Rico. Ang buong palengke ay nagkagulo. Ang mata ay nagsigawan at nagtakbuhan. Natigilan ako sa pakalito. Si Rico, ang una kong kawe, ay ngayon ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay laban sa tatlong aswang. Si Maya ay nakatayo sa aking likuran. Ang kanyang muka ay maputla ngunit hindi natatakot. Sino ang tunay na kalaban? Ngunit wala akong panahon para mag-isip. Nakita kong nasugatan si Rico sa braso at napaluhod. Ang tatlong aswang ay handa ng kumagat. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang. Manut lang habang may pinapatay sa aking harapan. Dinampot ko ang isang makapal na kahoy na ginagamit sa pagbabayo ng palay at sumugot sa laban. Tigilan niyo siya? Sigaw ko. Ipinanghampas ko ang kahoy. Tinatamaan ang mga aswang para ilayo sila kay Rico. Ang laban ay naging magulo at brutal. Sa gitnang kaguluhan, isang aswang ang nakalusot sa aking depensa. Hindi ko nakita ang kanyang pag-atake. Naramdaman ko na lang ang isang matalas at nagyayalong sakit sa aking tagiliran. Ang kanyang makuko ay bumaon ng malalim, tila isang patalim na humiwa sa aking laman. Napasigaw ako sa sakit at napahawak sa aking tagiliran. Mainit na dugo ang dumaloy sa aking mga daliri. Ang amoy ng aking dugo ay tila lalong nakpaulo sa mga aswang. Ngunit ang kaguluhan ay nakatawak ng pansin ng mas maraming tao. Mabilis na naglaho ang maumatake. Naggalo sa nagpapanik na damdong at nawala na parang bula. Tapos na ang laban. Si Rico ay sugatan ngunit buhay. Ako naman ay bumaksak sa lupa. Ang aking paningin ay nanlalabo dahil sa sakit at sa daming dugong nawawala sa akin. Lumapit si Maya sa akin. Leo, ayos ka lang ba? Hinawi niya ang aking kamay at pinunit ang aking damit para tingnan ang sugat. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata nang makita niya ang lalim ng hiwa. Ito ay isang sugat na nakamamatay. Ngunit pagkatapos, isang bagay na imposible ang nangyari. Sa harap ng namimilo ng mga mata ni Maya at ni Rico, ang magilit ng aking sugat ay nagsimulang kumislot. Isang mahinang liwanag ang namula rito. Ang napunit na laman at balat ay nagsimulang magilom sa bilis na hindi kayang ipaliwanag. Mabilis itong naksara, nag-iwan ng isang manipis na usok na amoy na susunok na laman. Sa loob ng isang minuto, ang malalim na sugat ay naging isang mahabang pulang linya na lamang. At kahit iyon ay unti-unti nang nawawala. Natulala si Maya. Tumingin siya mula sa naghihilom kong sugat patungo sa aking mukha, na ngayon ay wala nang malay. Tumingin siya kay Rico, na nakanganga at hindi makapaniwala sa nakita. Kailangan ko siyang yalis dito, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ngang determinasyon.
At sa isa pang pagpapakita ng hindi pangkaraniwang lakas, binuhat niya ako isang lalaking mas malaki kaysa sa kanya na tila ako ay isang unan lamang. Nakarating siya sa pintuan ng aming tinutuluyan. Binuksan ito ni na Lolo Cadio at Lola Elena at natigilan sila sa tanawin. Si Maya, nadala-dala ako. Ang aking damit ay punong dugo. Ibinaba niya ako sa isang sopa. Naghihilom na siya, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay matigas. Isang sugat na dapat ay ikinamatay na niya, pero hindi. Dahil hindi siya isang ordinaryong tao. At alam ninyo iyon, hindi ba? Nagsimulang umiyak ng tahimik si Lola Elena. Si Lolo Cadio ay tumingin sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagmamahal. Alam niyang tapos na ang panahon ng magkasinungalingan. Pagamin niya, ang kanyang boses ay basak. Alam namin. Tumingin siya sa aking natutulok na anyo, na tila kinakausap ang aking kaluluwa. Patawarin mo kami, aming apo. Hindi kami ang tunay mong pamilya. Natakpuan ka lang namin sa gubat, isang sanggol na iniwan ng kanyang nga magulang. Ikaw ay anak ng mga buso. Isa sa pinakamakapangyarihang angkan ng mga aswang. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa aking natutulok na kamalayan. At si Maya ang nagbigay ng huling, nakamamatay na dagok. At ang baryong ito, ang San Lazaro. Sabi niya, ang kanyang tinik ay malamig at malinaw, ay hindi isang ordinaryong baryo. Ito ang aming teritoryo. Ang teritoryo ang lahingam nga tiktik. Lahat kami dito, kasama ako, ay mga aswang. Ang masalitang iyon ay bumaksak sa katahimikan ng silid. Ang katotohanan, na itinago sa loob ng 20 taon, ay sa wakas ay lumabas. Isang katotohanan, na sumisira sa lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa aking mundo, sa aking pamilya, at lalo na sa aking sarili. Nagising ako sa isang sopa. Ang una kong nakita ay ang mamuka ng 2 taong buong buhay kong tinawag na pamilya. Ang kanilang nga mata ay punong luha at pagsisisi. Sa isang sulok ay nakatayo si Maya. Ang kanyang mukha ay seryoso, nakmamasid. At pagkatapos, ang masalita ay bumalik sa akin na parang isang alon. Lumulunod sa lahat ng aking nalalaman. Anak kang ambuso. Lahat kami dito ay aswang. Bumangon ako, umatras palayo sa kanila na tila sila ay apoy na nakakapasong. Hindi bulong ko, hindi toto yan. Nagsisinungaling kayong lahat. Tiningnan ko ang aking nakamay. Kalahating inaasahan na makakita ng mahahabang kuko o balat na nag-iba ng kulay. Ngunit wala. Ito pa rin ang makamay ko. Ang makamay na ginamit ni Lola Elena para turuan akong makbalat ng patatas. Ang makamay na hinawakan ni Lolo Cadio para ituro sa akin kung paano humawa ng punyal. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi kaysa sa anumang sugat. Hinarap ko sila. Ang aking boses ay basak sa bigat ng pagtataksil. Bakit? 20 taon. 20 taon ninyo akong pinalaki sa isang kasinungalingan. Bakit ninyo itinago ito sa akin? Si Lola Elena ang unang naksalita. Ang kanyang mahikbi ay hindi mapigilan. Dahil para sa amin, Leo, ikaw ay ikaw. Ang aming apo. Hindi namin nakita ang dugoeng halimaw. Ang nakita namin ay isang sanggol na nangangailangan ng pagmamahal. Minahal ka namin mula sa unang araw na natakpuan ka namin. At ang tanging hangat namin ay protektahan ka mula sa madilim mong pinakmulan. Proteksyon? Tumawa ako ng mapakla. O pagkakulong? Ikinulong ninyo ako sa isang buhay na hindi sa akin. Ang kanilang pagmamahal ay tila isang hawla na ngayon ko lang napagtanto, hindi ko na kaya. Kailangan kong makalayo. Tumakbo ako palabas na bahay. Lampas sa makubo na baryo na ngayon ay tila malungga na manilalang na hindi ko kilala. Tumakbo ako ng walang direksyon. Ang tanging hangat ay takasan ang katotohanang humahabol sa akin. Hindi ako tumigil hanggang sa ang aking nga baga ay nakapoy at ang aking nga binti ay bumigay. Natakpuan ko ang aking sarili sa isang malawak na parang, naliligo sa malamig na liwanag ng kabilugan ng buwan. Dun, sa ilalim ng tahimik na pagmamasid ng langit, lahat ng sakit at galit ay sumabog mula sa akin. Sumigaw ako, isang sigaw na punong pait at pagkalito, isang sigaw na tila kayang pumunit sa telangang gabi. Sinuntok ko ang isang puno hanggang sa dumugo ang aking nakamay. Ngunit ang sakit ay pansamantalang ginhawa lamang. Ang mas masakit ay
Ang makita ang aking nga sugat na mabilis na naghihilom sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang malinaw na paalala ng kung ano ako. Bumaksak ako sa aking nga tuhod. Ang aking nga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ano ako? Tanong ko sa kawalan. Isang halimaw? Isang mamamatay tao na naghihintay lang ng pagkakataon? Hindi ka mamamatay tao. Ang boses ni Maya ay mahinahon. Nakmumula sa gilid ng parang. Lumabas siya mula sa mga anino at dahan-dahang lumapit. Hindi awa ang nakita ko sa kanyang mamata, kundi isang malalim na pag-unawa. Pero hindi mo rin maitatanggi kung ano ang nasa dugo mo. Umupo siya sa isang malaking bato. Ilang talampakan ang layo mula sa akin. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang buhay. Ang paglaki bilang isang tiktik. Ang gutom na kailangan niyang kontrolin araw-araw. Ang takot sa mga matang at kapag nalaman nila kung ano siya. Ngunit ikinuwento rin niya ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang samahan ng kanilang lahi. Ang kalayaan na nararamdaman niya kapag lumilipat sa gabi. Hindi madali ang buhay na ito. Leo, sabi niya, laging may panganib, laging may pahuhusga. Pero ito kami. At ang pagiging aswang, hindi ito ang buong pagkatao namin. Ang dugo mo ay aswang, pero ang puso mo, Leo, ikaw ang magpapasya kung para saan ito. Ang kanyang masalita ay tila isang angkla sa gitna ng nangalit kong karagatan. Sa gitna nga aking kaguluhan ang galit, ang pihati, at ang maliit na sinang ang pag-unawa mula kay Maya ang aking katawan ay nagsimulang mag-iba. Tumingin ako sa aking nga kamay at napasigaw ako sa takot. Nagiging transparent ang nga ito. Nakikita ko ang damo sa ilalim na aking palat. Ang buong katawan ay nagsimulang manginig at mawala ng solidong anyo. Tila ako ay nagiging usok na hinahangin o isang refleksyon sa tubig na ginulo. Sinubukan kong ikuyom ang aking mga kamao. Ngunit ang aking mga daliri ay naglalagos lamang. Huwag mong labanan. Hayaan mo itong dumaloy sa iyo. Isang bagong boses ang umalingaw-ngaw sa parang. Ito ay malamig, makapangyarihan, at punong autoridad. Mula sa pinakamadilim na anino sa ilalim ng mapuno, isang babae ang lumitaw. Siya ay matangkat at balingkinitan. Nakasuot ng itim na kasuotan na tila gawa sa sinulit ng gabi. Ang kanyang ganda ay nakakabiyaning ngunit nakakatakot. Agad na tumayo si Maya. Ang kanyang katawan ay handa sa pag-atake. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Ang mamata nito, nakasing itim ng gabi, ay nakatuon lamang sa akin. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, natakpuan ka na namin dayo. Ang pangalang iyon ay bago sa aking pandinig, ngunit tila may kung anong kumislot sa aking kaluban. Sino ka? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig tulad ng aking anyo. Ngumiti ang babae, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Ako si Iska, ako ang kapatid ng iyong ina. At ikaw, Dayo, ang nawawalang prinsipe ng marangal na angkan ng mabuso. Itinuro niya ang aking naglalahong anyo. Iyan ang tunay na kadalisayan ng ating dugo. Isang kapangyarihan na hindi kailanman may intindihan ng ngatiktik na kumakain ng laman ng tao. Sabi niya, sabay sulyap ng may pagamak kay Maya. Naparito kami upang ihatid ka pabalik sa iyong tunay na tahanan. Ang iyong matinatawag na lola ay ginawa lamang ang unang hakbang. Ngayon, oras na para tapusin mo ang iyong paglalakbay at bumalik sa iyong pamilya. Naiwan akong nakatayo sa gitna. Sa isang panig ay si Maya, isang tiktik, isang nilalang na dapat kong ituring na kaawe, ngunit siya ang nag-isang nagbigay sa akin ng pag-unawa. Sa kabilang panig ay si Tia Iska, isang buso, ang aking tunay na kadugo, na nagsasalitang tadhana at kapangyarihan ngunit ang presensya ay tila isang malamig na hola. Ang aking dating buhay ay durok na. Ang aking bagong pagkatao ay isang digmaan na hindi ko panaunawaan. At ako ay nasa gitnang lahat ng ito. Ang pag-aalis ay isa sa pinakamabigat na sandali sa aking buhay. Nagpaalam ako kina Lolo Cadio at Lola Elena sa gitna ng parang. Gustong lumaban ni Lola, gusto niya akong bawiin, ngunit pinigilan siya ni Lolo. Ang mukha nito ay larawan ng isang taong gumawa ng isang desisyon na duduro sa kanyang puso. Ito ang tamang gawin. Elena, kailangan niyang malaman kung sino siya. Sa huling pagkakataon, niyakap ko sila. Ang kanilang yakap ay pamilyar at punong pagmamahal.
Ngunit ngayon ay mayroon ng lason ng kasinungalingan at pamamaalam. Sumama ako kay Tia Iska, hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa pakiramdam na wala na akong ibang mapupuntahan. Ang mundo ko ay gumuho at siya lang ang nag-alok ng mapiraso para buuin itong muli. Naglakbay kami ng malalim sa gubat, sa isang lugar na tila hindi pa nararating ng sinuman. Ang aming destinasyon ay hindi isang baryo, ito ay isang nakatagong santuaryo. Itinayo sa maguhoong isang sinaunang templo, napapaligirang ng matatayok, napuno at nababalot sa isang manipis na ulap. Ang mabuso na naninirahan dito ay ibang-iba sa matiktik ng San Lazaro. Sila ay elegante, gumagalaw ng may kahinahunan, at ang kanilang madamit ay malinis at formal, ngunit ang kanilang mga mata ay malamig, at ang kanilang mga ngiti ay hindi umabot sa kanilang kaluluwa. Tinawag nila akong Dayo, ang aking tunay na pangalan, at itinuring akong isang nawawalang prinsipe na nagbalik. Si Tia Iska ang naging aking tagapagturo. Sa mga sumunod na linggo, tinuruan niya ako tungkol sa aming lahi. Hindi raw kami kumakain ng laman ng tao tulad ng mga barbarong tiktik. Ang aming lakas daw ay nagmumula sa buwan, sa mga anino, at sa enerhiya mabuhay na bagay. Tinuruan niya akong kontrolin ang aking kapangyarihan, ang pagiging parang usok, ang paggalaw ng walang tunok, ang pagmamanipula sa dilim. Sa simula, ito ay kamangha-mangha. Ang kapangyarihan ay dumadaloy sa akin na parang isang ilog na matagal nang natuyo at ngayon ay muling dinadaluyan ng tubig. Ngunit habang tumatagal, nagsimula akong makaramdam ng pakabalisa. Pakiramdam ko ay isang bilanggo ako sa isang gintong hawla. Ang kapayapaan sa santuaryo ay hindi tunay na kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang mandaragit na busok at nag-abang. Nakikita ko ang takot sa mga mata ng ilang mortal na nagsisilbi sa kanila. Nakikita ko ang kawalan ng awa sa kanilang makilos. Isang gabi, dinala ako ni Tia Iska sa pinakasentro ng kanilang templo. Sa gitnang isang malaking bulwagan ay may isang malaking kristal na itim. Lumulutang sa hangin at marahang tumitibok na tila isang puso. Ito ang puso ang ating lahi, sabi ni Tia Iska. Ngunit ito ay nanghihina. Dahil ang tunay na pinagmumulan ng lakas nito ay nawawala, lumapit siya sa akin at ipinatong ang kanyang malamig na kamay sa aking dibdib. Ang kanyang nga mata ay matalim, at ang puso nito, Dayo, bulong niya, ay tumitibok sa loob mo. Nanlamig ako. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa perlas na itim. Hindi ito isang bato, kundi isang buhay na konsentrasyon ng sinaunang mahika ng aming angkan. Nang tumakas daw ang aking nga magulang, dinala nila ito, at sa paglipas ng panahon, ito ay nakatawang tao sa loob ng puso ng kanilang anak sa loob ko. Kailangan namin itong bawiin, Dayo, sabi niya, para maibalik ang dating kadakilaan ng ating lahi. At anong mangyayari sa akin? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ang pag-alis nito ay mangangahulugan ng iyong kamatayan. Ang kanyang nga salita ay walang bahid ng emosyon. Hindi ako papayak. Sigaw ko. Umatras palayo sa kanya. Ngumiti lang si Tia Iska. Isang ngiti na nakakapangilabot. Akala ko ay sasabihin mo iyan. Kaya naghanda akong isang bagay para makumbinsi ka. Mula sa isang plangganang punong itim na tubig, ipinakita niya sa akin ang isang pangitain. Nakita ko si Lolo Cadio, nasa aming bahay sa probinsya. Bigla na lang siyang napaluhot. Umuubong ang dugo. Ang kanyang balat ay biglang nangulubot at naging kulay abo. Ang kanyang malakas na pangangatawan ay tila biglang pinatuyong isang hindi nakikitang sakit. Anong ginawa ninyo sa kanya? Sigaw ko, punong galit at takot. Isang malit na sumpa lamang, sagot ni Iska. Kumakain sa kanyang buhay, unti-unti. Ang bawat araw na lumilipas, ang bawat pagsuway mo sa akin, ay mas magpapabilis sa kanyang pagina. Ang kanyang paginga ay nakatali na ngayon sa iyong pagsunod. Ang buhay niya ay nasa iyong makamay. Dayo, gumuho ang aking mundo sa pangalawang pagkakataon. Ako ay isang bihag, isang paesa sa kanilang laro. At ngayon, ginagamit nila ang buhay ng taong nagpalaki sa akin bilang isang tanikala sa aking lik. Ano? Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, ang aking boses ay halos hindi na marinig. Ang ngiti ni Tia Iska ay lumawa. Ang matiktik sa San Lazaro, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Sila ay mapeste. Isang dumi sa pangalan ng maswang.
Masyado na silang nagiging mapangahas. Tumingin siya sa aking nga mata. Ikaw, Dayo, bilang prinsip mang buso, bilang tagapagdala ng perlas na itim, ang mamumuno sa paglilinis sa lugar na iyon. Gamitin mo ang kapangyarihan na nasa loob mo. Ubusin mo sila hanggang sa kahuli-hulihang miyembro ngang kanilang lahi. Ipakita mo sa lahat na ang mabuso ay hindi dapat kinalalaban. Patunayan mo ang iyong katapatan sa iyong tunay na pamilya. Idinagdag pa niya. At ang apong kanilang pinuno, ang babaeng nangangalang Maya, siguraduhin mong ikaw mismo ang kikitil sa kanya. Naiwan akong mag-isa sa malamig na bulwagan. Ramdam ko ang mahinang paktibok ngang, perlas salup ngang, aking dibdib isang bukal ngang. Hindi ka panipaniwalang kapangyarihan na siyaring aking magiging hatol na kamatayan. Ang imahe ni Lolo Kadyo na naghihirap ay nakokit sa aking isipan. Pinipilit nila akong maging isang sandata, isang halimaw. At ang una kong nga biktima ay ang pamilya ng nag-iisang tao na nagpakita sa akin ng kabutihan sa madilim na mundong ito. Ang aking pag-asa ay tuluyan nang namatay. Ang sumunod na araw ay isang impyerno ng pakukunwari. Sa bawat sandali sa piling ni Tia Iska at ng mga buso, ang aking puso ay tila isang bombang na bibilang ng mga segundo bago sumabog. Ngunit sa labas ipinakita ko ang isang malamig at determinadong anyo. Sumang-ayon ako sa lahat ng kanyang utos. Pinaaralan ko ang mapangang San Lazaro na ibinigay niya. Na kunwari akong sabik na patunayan ang aking halaga. Magaling, Dayo, sabi ni Iska, isang pilit na ngiti sa kanyang ngalabi. Ipinagmamalaki ka ng iyong ina. Para siguraduhin ang aking pagsunod, isinama niya sa akin ang dalawa, sa kanyang pinakamagagaling na mandirigma dalawang buso, na ang gagalaw ay kasing bilis ng anino at ang mga mata ay kasing laming ng yelo. Sila ang aking tanot na pandangal, ngunit alam kong sila rin ang aking magiging berdugo kapag nakamali ako. Ang aming paglalakbay pabalik sa San Lazaro ay punong tensyon. Ang dalawang buso ay walang tigil sa paghamak sa mga tiktik. Tinatawag silang nga baboy na nakpapakasasa sa dumi nga mga mortal. Ako'y nanatiling tahimik. Ang aking isip ay abala sa pagbuwag, isang desperadong plano. Paano ko malilinlang ang mga ito? Paano ko mahahanap si Maya? Pagdating namin sa hangganan ng sagingan kung saan nagsimula ang lahat, huminto ako. Mula rito, ako na ang bahala, sabi ko sa aking nga bantay. Gagamitin ko ang takot para palabasin sila sa kanilang ngalungga. Maghintay kayo rito. Bago pa sila makatanggi, ipinikit ko ang aking mamata at tinawag ang kapangyarihan ng pelas sa aking dibdib. Ngunit hindi para sa pagkawasak. Mula sa mga anino sa ilalim ng mga puno, lumika akong isang makapal at itim na hamok. Mabilis itong kumalat, nilalamon ang liwanag at tunok. Nakagulo ang dalawang buso, nawalan silang direksyon. Sa gitna nga hamok, lumikha ako nga aninong kawangis ko, pinatakbo ko sila sa iba't ibang direksyon. Habang abala ang aking mabantay sa pahabol sa maanino, ginamit ko ang aking anyong usok para tahimik na maglaho. Gumalaw ako sa baryo na parang isang multo. Ngunit paano ko mahanap si Maya nang hindi nakakakuha nga atensyon? Bigla kong naalala ang aming pag-usap sa palengke. Ikinuwento niya ang isang uri ng bulaklak, ang Dama de Noche, na paboritong alagaan ng kanyang lola dahil sa kakaibang bango nito sa gabi. Sinundan ko ang aking pang-amoy, naghahanap ng pamilyar na halimuyak. Dinala ako nito sa isang maliit na hardin sa likod ng isang bahay. Doon, nahintay ako. Ilang sandali lang, lumabas si Maya, ngunit hindi siya nag-isa. Kasama niya ang dalawang malalaking tiktik. Ang kanilang nga mata ay nagbabaga sa dilim, ang kanilang mga kuko ay nakaamba. Anong ginagawa mo sa aming teritoryo, buso? Kamalami na tanong ni Maya. Ang init ng aming unang pakikita ay ganap ng nawala. Mabilis akong nagsalita. Ang bawat salita ay puno ng desperasyon. Maya, pakinggan mo ako. Hindi ako pumarito para makipag-away. Pumarito ako para uminjing tulong. Ikinuwento ko ang lahat ang palas na itim na nasa puso ko. Ang sumpa kay Lolo Kadyo, ang plano ni Tia Iska na gamitin ako bago patayin, at ang utos niyang ubusin silang lahat, ang lolo ko. Mamamatay siya kung hindi ako susunod. Ngunit hindi ko kayang patayin ang mainosente. Hindi ko kaya. Napatayin ka? Tinitigan ako ni Maya ng matagal.
Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan sa aking nga mata. Ang nakita niya lamang ay takot at katapatan. Bumaling siya sa kanyang makasama. Pagkatapos ay, sa kanilang pinuno na lumabas mula sa bahay isang matandang tiktik na may mahabang puting buhok at mga matang puno ng karunungan. Pagkatapos ng isang maikting na pag-usap sa kanilang sariling wika, humarap sa akin ang matanda. Ang mabuso ay matagal ng kaaway ng aming lahi. Sabi niya, ang kanilang pagkatuso ay walang kapantay. Ngunit sa iyong mamata, nakikita ko ang aninong isang albularyo, hindi ngang isang mamamatay tao. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking pansamantalang kaibigan. Ang alyansa ay nabuo. Kailangan naming makarating kina Lolo Kadyo. Iginaya ako ni Maya sa isang lihim na daanan sa likod ng isang talon. Isang lagusan na ginagamit nila para makalabas sa San Lazaro nang hindi nakikita. Mabilis kaming naglakbay at narating ang bahay kung saan nagtatago sina Lolo at Lola. Ang eksena na sumalubong sa amin ay nakakadurok ng puso. Si Lolo Kadyo ay nakahiga sa isang kama. Mas mahina at mas payat kaysa dati. Ang kanyang pahinga ay mababaw. Si Lola Elena ay nakaupo sa kanyang tabi. Ang kanyang muka ay guwit-guwit ng pag-alala. Nang makita niya ako kasama si Maya, alam niya agad na ang aming makinatatakutan ay nakatoto. Naktipon kaming apat sa liwanag ng isang kandila. Walang oras para sa luha. Ang kailangan ay isang plano. Direktang laban ay pagpapakamatay. Sabi ngang matandang tiktik na kasama ni Maya na nagpakilalang Lolo Iking, ang lolo ni Maya. Ang kapangyarihan ni Iska, lalo na kung nakuha niya ang perlas, ay hindi natin matatalo. Dito nagsalita si Lola Elena. Ang kanyang boses ay mahinang ngunit puno ng bakal na determinasyon. Kung gayon, kailangan natin siyang linlangin. May alam akong isang sinaunang tigalpo. Isang mapanganib na orasyon na kayang pansamantalang ihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Kayang protektahan nito ang buhay kahit na ang pisikal na katawan ay masira. Ngunit ito ay mangangailangan ng lahat ng aking lakas. Gagawin ko, sabi niya, para sa aking apo. Si Maya naman ang nagsalita. Habang ginagawa ang ritual, si Iska at ang kanyang nga bantay ay magiging abala. Iyon ang pagkakataon namin. Kami ngang aking nga mandirigma ay magtatago malapit sa kanilang templo. Sa hudyat ninyo, sasalakay kami. At ako, naiintindihan ko na ang aking papel. Ako ang pain. Ako ang tupa na ihahain. Babalik ako kay Iska. Sabi ko, ang aking boses ay matatak sa unang pagkakataon. Sasabihin kong nabigo akong patayin kayo. Sasabihin kong sumusuko na ako at handa na akong ibigay ang aking buhay para iligtas si Lolo. Hahayaan ko silang simulan ang kanilang ritual para kunin ang perlas. Sa sandaling hiway nila ang aking dibdib, iyon ang magiging hudyat ninyo. Nakatinginan kaming lahat sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng kandila. Ang albularyo, ang naghihingalong manggagamot, ang prinsesang nga tiktik, at ang prinsipang mabuso, isang alyansang binuo ng desperasyon. Ang plano ay kabaliwan. Ang sansa na mabuhay ay napakaliit. Ngunit ito na lamang ang natitira sa amin. Sa gabing iyon, ang aming nga mundo ay nakaisa. Hindi sa pamamagitan ng pakakaibigan, kundi sa pamamagitan ng isang ibinabahaging kaawe at isang hibla ng pag-asa na napakanipis. Ang aking pagbabalik sa santuaryo ng mabuso ay isang paglalakat patungo sa aking sariling kamatayan. Bawat hakbang ay isang kasinungalingan. Sinalubong ako ni Tia Iska. Ang kanyang mamata ay nagtatanong. Yumuko ako sa harapan niya, isang larawan ng pakabigo. Patawat, Tia Iska. Masyado silang marami. Masyado silang malakas. Nabigo ako. Ipinakita ko ang aking mabraso na may mapakeng sugat na nilikha ko gamit ang mahika. Ngunit naunawaan ko na ngayon, wala na akong babalikan. Ang tanging halaga ko na lang ay ang nasalop ng aking dibdib. Kunin niyo na ito para mailigtas man lang ang buhay ng nag-alaga sa akin. Ang aking nga salita ay puno ng pagsuko. Nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha. Ang aking pagkatalo ay nagpataba sa kanyang kapalaluan. Sa wakas, Dayo, sabi niya, natutunan mo ang kahulugan ng tunay na sakripisyo para sa pamilya. Dinala nila ako sa bulwagan ng itim na kristal. Inihiga ako sa isang malamig na altar na gawa sa bato. Ang nga piling mandirigma ni Iska ay nakapalibot sa amin.
Ang kanilang nga mukha ay walang emosyon. Itinaas ni Iska ang isang patalim na gawa sa itim na obsidian. Habang sinisimulan niya ang isang sinaunang ritual sa kanilang wika, sa isang kubo na malayo sa lugar na iyon, sinimulan din ni Lola Elena ang kanyang sariling orasyon. Isang biglaang lamig ang gumapang sa aking buong katawan, mas malamig pa sa batong aking hinihigaan. Ito ang tigalpo. Ang mahiwagang yelo na yumayakap sa aking kaluluwa. Itinaas ni Iska ang patalim. Oras na para bawiin kung ano ang nararapat sa atin. Sa sandaling dumampi ang dulo ng obsidian sa aking balat, iyon ang naging hudyat. Ang katahimikan ay biglang pinunit ng ngasigaw ng digmaan. Mula sa mga anino sa kisame at sa mga pader, bumuhos ang nga mandirigmang tiktik sa pangunguna ni Maya. Ang kanilang nga mata ay nag-apoy, ang kanilang nga kuko ay handang pumatay. Nagsimula ang isang madugong labanan. Ngunit lumitaw din si Lola Elena sa pasukan ng bulwagan, hindi siya nakipaglaban. Sa halip, nahagis siya ng gadakot ng pinulbos na kabibe na hinaluan ng pilak. Ang alikabok ay dumikit sa maanyong usok ng mabusok. Ginagawa silang solido at nakikita, inaalis ang kanilang pinakamalaking kalamangan. Ang kanyang magadasa ay tila isang pader ng liwanak na nagpapahina sa madilim na mahika, saluk ng silit. Sumigaw si Iska sa galit, mga traidor, mga hayop, naunawaan niyang nalinlang siya. Sa pakasuklam, binalewala niya ang ritual. Direkta niyang isinaksak ang kanyang kamay sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi may larawan. Naramdaman ko ang kanyang nga daliri na pumipiga sa aking puso. At pagkatapos, hinugot niya ito. Ang kumikinang na perlas na itim, balot sa aking dugo. Bumaksak ako sa altar. Ngunit ang tigalpo ay gumana. Ang aking kaluluwa ay nanatili, nakakapit sa aking nawasak na katawan. Tumawa ng malakas si Iska, hawak ang perlas. At sa isang kilos ng sugdulang pakmamataas, nilunok niya ito ng buo. Ang kanyang katawan ay umarko sa sakit. Ang kanyang mabuto ay tumunok habang nababali at muling nabubuo. Ang kanyang balat ay napunit at pinalitan ng makapal at itim na kaliskis. Lumaki siya. Tumubo ang napakpa na parang sa paniki at ang kanyang muka ay naging isang bangungot. Ang dating elegante na si Iska ay isa na ngayong halimaw. Ang bagong Iska ay isang delubyo ng pakawasak. Winasiwas niya ang nga mandirigmang tiktik na parang nga manika. Isang hampas ng kanyang kamay ang nagpatilapon kay Maya sa kabilang dulo ng bulwagan. Nakita niya si Lola Elena na patuloy sa pagdarasal at nagpakawala siya ng isang itim na enerhiya. Itinaas ni Lola ang isang protection, ngunit ang lakas ng pagsabok ay naktapon sa kanya sa pader. Bumaksak siya, duguan at halos walang malay. Lahat ay tapos na. Lahat sila ay baksak. Ang halimaw na si Iska ay tumingin sa akin. Ang kanyang nga mata ay nag-aapoy sa tagumpay at pagkamuhi. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pamangkin. Duguan at halos hindi na makahinga. Alam kong ako na lang ang natitira. Naalala ko ang huling aral ni Lolo Kadyo, isang lihim na itinuro niya sa akin. Ang kalikasan ay hindi lamang isang mapakmahal na ina, Leo. Ito rin ay isang halimaw na kayang lumamon ng lahat. Tawagin mo lamang siya kung handa ka ng maging halimaw din. Tinipon ko ang natitira kong lakas. Nagsimula akong bumikas ng huling orasyon. Lupang pinakmulan, ugat na gumagapang sa aking utos, ang kawe ay gapusin. Mula sa batong sahig, bumulwak ang malalaking ugat ng puno, pumulupot sa mga paang halimaw na si Iska. Hangin na bumubulong ngayoy maging sigaw, ang pakpak ng kasamaan, iyong pagpira-pirasuhin. Isang malakas na ipo-ipo ang nabuo sa loob ng bulwagan. Pinupunit ang napakpak ni Iska. Liwanag ng buwan, nasa gabi tanglaw, mag-alap kang parang araw. Ang kadiliman ay tunawin. Isang sinang purong puting liwana ang tumagos mula sa kisaming ang kuweba. Sinusuno ang itim na balat ni Iska. Umalulong si Iska sa sakit at hindi makapaniwala. Nilalabanan niya ang nga elemento, ngunit nilalabanan niya ang mundo mismo. Ang nga ugat ay dumurok sa kanyang nga buto, ang hangin ay sumira sa kanyang anyo, at ang liwanag ng buwan ay sumunok sa kanyang kaluluwa. Sa isang huling, nakakayanik na sigaw, ang kanyang katawan ay sumabog at naging itim na alikabok. Ang perlas na itim ay bumaksak sa sahig. Isa na lamang ordinaryo at walang buhay na bato. Ang mga elemento ay huminahon.
Ang bulwagan ay wasak. Bumagsak ako. Ang butas sa aking dibdib ay isang paalala ng aking sakripisyo. Ang aking buhay ay unti-unti nang nawawala. Sa di kalayuan, si Lola Elena ay nakahiga. Isang malit na ngiti sa kanyang ngalabi bago siya tuluyang pumikit. Ang digmaan ay tapos na. Nanalo kami. Ngunit ang presyong tagumpay ay halos lahat ng mayroon kami. Ang tagumpay ay may lasang abot dugo. Sa gitna ng wasak na bulwagan, si Maya at ang manatitirang mandirigmang tiktik ay mabilis na kumilos. Binuhat nila ang aking halos walang buhay na katawan at ang naghihingalong si Lola Elena, palayo sa gumuho na santuwaryo ng Mabuso. Sa aming pag-alis, ang itim na kristal sa gitna ng bulwagan ay nawala ng liwanag at naging abo, at ang buong lugar ay nagsimulang gumuho. Inililibing ang nalihim ng lahi ng buso magpakailanman. Pabalik namin sa bahay pahingahan. Isang himala ang sumalubong sa amin. Sa pagkamatay ni Iska, ang sumpa kay Lolo Cadio ay nabasag. Nagising siya na tila mula sa isang masamang panaginip, humihingal at hinahanap ang kanyang lakas. Ang una niyang hinanap ay hindi ang kanyang sarili kundi ang kanyang kabiyak. Elena. Nasaan si Elena? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Dinala namin si Lola Elena sa kanyang tabi. Ang kanilang magkamay, nakulubot na sa paglipas ng panahon, ay muling nagawak, wala ng bangayan, wala ng asaran. Tanging ang dalisay na pakmamahal na hinubok ng 50 taon ng pagsasama ang makikita sa kanilang mata. Hinaplos ni Lola ang aking pisngi. Magpakatataka, eming apo, bulong niya. Ikaw ang aming pinakamahalagang kayamanan. Mahalin mo ang lolo mo para sa akin. Tumingin siya kay Lolo Cadio at isang ngiti, kahit napagod, ang sumilay sa kanyang ngalabi. Hindi pa ako handang iwan ka, aking mahal, sabi niya. Kahit sa kamatayan, hindi kita iwan ng mag-isa. Ipinatong niya ang kanyang palat sa dibdib ni Lolo Cadio at nagsimulang bumikas ng isang tahimik na dasal. Isang mainit at gintong liwanag ang nagsimulang dumaloy mula sa kanya patungo kay Lolo. Naramdaman ni Lolo Cadio ang pakbalik ng kanyang lakas. Ang kulay abong balat niya ay muling namula. Ang kanyang pahinga ay lumalim. Sinubukan niyang pigilan siya. Elena, huwag. Ngunit huli na. Ito ang kanyang huling regalo. Ang kanyang huling sakripisyo. Ang liwanag sa katawan ni Lola Elena ay unti-unting namatay. Hanggang sa siya ay naging payapa na. Isang ngiti ang nanatili sa kanyang labi. Ang pag-ibig na handang magbigay ng sariling buhay. Ang isang bahagingang enerhiyang iyon ay tila dumaloy din sa akin, sapat para patatagin ang aking kaluluwa at simulan ang aking sariling pagilom. Lumipas ang isang taon. Ang hangin sa San Lazaro ay nagbago. Ang dating takot at paghihirap ay napalitan ng isang tahimik na pag-asa. Sa tulong ng lahi ni Maya at sa gabay ng maaral na iniwan sa akin, sinimulan naming buuin muli ang aming komunidad. Ako, kasama si Maya sa aking tabi, ang naging kanilang bagong pinuno, hindi bilang isang prinsipe, kundi bilang isang kapatid. Tinuruan ko sila hindi lamang kung paano makipaglaban, kundi kung paano rin magtanim, kung paano gumamit ng halamang gamot para sa karaniwang sakit, at kung paano rumuspeto sa kalikasan na nagbibigay sa amin ng lakas. Si Leo, ang albularyo, at si Dayo, ang buso, ay naging isa. Ang aking kapangyarihan ay hindi ko na itinago o kinatakutan. Ito ay naging isang kasangkapan para protektahan ang aking bagong pamilya. Si Lolo Cadio ay tuluyan ng gumaling. Ang kanyang katawan ay muling lumakas. Ngunit ang kanyang espiritu ay nakbago. Ang dating palabirong matanda ay naging mas tahimik, mas malalim ang iniisip. Ngunit sa kanyang mata, makikita ang walang hanggang karunungan. Hindi na siya isang aktibong albularyo, ngunit siya ang aming naging tagapayo, ang haligi ng aming maliit na mundo. Madalas, nakikita ko siyang nakaupo sa tabi ng isang simpleng puntot sa ilalim ng punong kalachuchi, kung saan nakaukit ang pangalan ni Elena. Kinakausap niya ito na parang nandun lang. Minsan ay tumatawa sa isang alaala, minsan ay tahimik na lumuluha. Isang hapon, habang papalubok ang araw, nakatayo kami ni Maya sa isang burol, tanaw ang aming baryo. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang tiyan, kung saan nagsisimula ng umusbong ang isang bagong buhay ang aming anak. Tumingin ako sa kanya, sa aking magiging pamilya,
at sa nayon na ngayon ay aking tahanan. Naunawaan ko na. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo na dumadaloy sa iyong maugat. Ito ay tungkol sa pag-ibig na handang ibigay ang lahat sa masakripisyong ginagawa ng walang pag-alinlangan. Ang aking pagkatao ay hindi sinulat ng aking pinagmulan. Ito ay hinubog ng mataong nagmahal sa akin. Tumingin ako sa puntot ni Lola Elena sa dikalayuan at tila narinig ko ang himing ng isang pamilyar na kanta sa hangin. Ang sabi nila, ang pag-ibig ay parang isang lumang kanta, paulit-ulit ngunit laging may dalang alaala. Bulong ko, ngunit ang pag-ibig na kayang ialay ang sarili, iyon ay hindi isang kanta. Iyon ay isang orasyon, isang dasal na lumilikha ng panibagong simula. At sa pagyakap sa akin ni Maya, sa ilalim ng papalubo na araw, naramdaman ko ang kapayapaan, ang digmaan ay tapos na, at isang bagong kabanata ang nasisimula pa lamang.